Kasunod ng ilang serye ng aksidente sa Skyway, minungkahi ng pribadong sektor na dagdagan ang mga road signages sa mga daanan para makaiwas sa disgrasya. Samantala, tutol naman ang mga developer ng Skyway na baguhin pang disenyo dahil pasok umano ito sa international standards. Na itong report ni Noel Perfecto. Karagdagang signages, additional safety campaign posters at daily road safety patrol vehicles, and continuous road safety audit systems ay ilan lamang sa mga nirekomendang safety devices sa kabaan ng Skyway patungong southern portion ng Metro Manila at Calabarzon areas. Ayon kay Engineer Manuel Bonoan, President at Chief Executive Officer ng Skyway O&M Corporation, itong ilan sa mga napagkaisahan safety measures ng grupo ng gobyerno at pribadong sektor kaugnay ng pagbibigay proteksyon sa lahat ng mga gumagamit ng Skyway. Bunsod rin ito umano ng 3 aksidente na nangyari sa mataas at malawak na lagusan ng mga sasakyang kamakailan. Matatandaan rin na nauna rito ang aksidente ng bumagsak na Dimples bus line. Nasundan agad ito ng pagbagsak rin ng Don Mariano bus line sa hinang pagkadulas ng naturang bus na nagresulta naman sa ng mahigit 18 katao. At ang huling aksidente ay ang pagkabundol ng isang sports utility vehicle sa Skyway Coaster. Dito walang naitalang namatay maliban sa driver ng coaster ng Skyway. Ayon kay Engineer Bonoan, mahalagang may patupad kaagad ang mga safety measures upang hindi na maulit pa mga aksidente sa kabaan ng Skyway. The expressway is very well lighted, no? But yung mga signages o mga postage, mga fan lang, yun ang ilalagay namin, and may mga nagsasabi kanina that we might be able to put up some rumble strips somewhere. No? In the meantime, ang SOMCO rin, our management sa SOMCO, our principals, by the way, has authorized us to purchase several patrol vehicles. So that para we will intensify also the patrolling of the Skyway. Niliwanag rin ni Bonoan ang mga pangyayari ay may tuturing na freak accidents at walang kinalaman ang disenyo ng parapet walls ng naturang Skyway structure. Yung parapet wall is to be able to yung impact. Yung impact ng vehicle should not be more than yung tinatawag nilang angle of attack should not be more than 25 degrees. No? Yung tama po ng sasakyan. Yung tama ng sasakyan, pagka tumama ka dun sa parapet wall, dapat sasadsad ka lang na hindi, sasadsad ka lang at 25 degrees maximum. No? Yan nangyayari kasi dito sa mga nahulog na mga sasakyan. It is almost perpendicular, no? Yung tama nila. So the tendency nun is to go overboard. To go overboard. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako naman si Noel Perfecto.